Nagtataka ka ba kung bakit kahit anong kayod mo, parang ang bilis pa ring maubos ng pera mo? Tipong kakasweldo lang, pero wala pang isang linggo na nga na naman. Baka naman may mga ginagawa kang pamahiin na hindi mo alam nagtataboy na pala ng swerte. Alam nyo, sa kulturang Pinoy, napakaraming bawal pagdating sa usapang pera. Kaya ngayong araw, hihimayin natin ang mga bawal na bawal mong gawin kung ayaw mong maging butas ang bulsa mo. Simulan na natin. 1. Bawal ilapag ang bag o pitaka sa sahig. Ito ang pinaka-common. Sino sa inyo ang mahilig maglapag ng bag sa sahig pagdating sa bahay o sa restaurant? Sabi ng matatanda, kapag nilapag mo ang pera o pitaka sa sahig, parang binabaliwala mo ang biyaya. Kaya daw ang swerte, lumalayo at gumagapang palabas. 2. Huwag magbibigay ng pera sa gabi. Kung may mangungutang sayo o may babayaran ka, hanggat maaari gawin mo ito sa umaga. Pinaniniwalaan kasi na kapag naglabas ka ng pera sa gabi, kasabay nitong lumalabas ang iyong swerte para sa susunod na araw. Parang tinatapon mo ang pondo mo bago pa man magsimula ang bagong bukas. 3. Ang bawal na pagbibilang ng pera sa kama. Masarap magbilang ng pera, lalo na kung galing sa raket o sweldo. Pero huwag na huwag mong gagawin yan sa ibabaw ng kama mo. Ang kama kasi ay lugar ng pahinga. Kapag doon ka nagbilang, pinaniniwala ang magiging tulog o matagal ang pasok ng bagong pera sayo. 4. Iwasang maging butas ang bulsa. Literal ito, mga ka-dream signs. Kapag may butas ang bulsa ng pantalon o jacket mo, tahiin mo agad. Ang tawag dyan ay leakage. Kahit gaano karami ang pumasok na pera, kung may butas naman ang bulsa mo, asahan mong may lalabas at lalabas na hindi inaasahang gastos. 5. Huwag maglalabas ng pera tuwing Lunes. Alam nyo ba na para sa marami, ang Lunes ang benchmark ng buong linggo? Kapag nagbayad ka raw ng utang o naglabas ng malaking halaga tuwing Lunes, magiging palabas ang takbo ng pera mo buong linggo. Kung pwede, ay move ang bayaran sa Martes o Miyerkules. 6. Bawal ang baligtad na paglalagay ng pera sa pitaka. Ayusin ang iyong wallet. Dapat ang mga mukha sa pera ay nakaharap sa iyo at maayos ang pagkakasunod-sunod mula maliit hanggang malaking bills. Kapag magulo o baligtad ang pera, parang sinasabi mo na hindi mo binibigyang halaga ang iyong kinikita. 7. Huwag magrereklamo habang nagbabayad. Ito yung tinatawag na negativity. Kapag nagbabayad ka ng bills o bumibili ng kailangan pero puro ka reklamo o sama ng loob, pinaniniwala ang mas lalong hihirap ang pagbalik ng pera sayo. Magbayad ng may pasasalamat dahil ibig sabihin may pambayad ka. O, alin sa mga nabanggit ko ang madalas mong magawa? Hindi naman natin sinasabi na ito lang ang dahilan ng paghihirap, pero sabi nga nila, wala namang masama kung mag-ingat tayo at rerespetuhin ang mga paniniwalang ito. Kung nagustuhan mo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kaibigan mong butas ang bulsa. Mag-subscribe na rin kayo sa Dream Signs para sa mas marami pang tips tungkol sa swerte at kahulugan ng inyong mga panaginip. Kayo, anong pampaswerte sa pera ang ginagawa nyo? I-comment nyo sa ibaba. Hanggang sa susunod na video, stay lucky!